Sa video na ito, ituturo natin kung paano ang tamang pag-flashing at the same time kung paano ang pagpalit ng coolant. Ang sakyan pala na gamit natin ngayon ay ang Toyota Vios 2017. Simulan natin. Pagdating natin dito sa shop ay agad namang in-inspect ng mekaniko at talaga naman subject for replace na yung coolant. So dito ang unang ginawa ni mekaniko is nilift muna yung kotse. Yan yung dilaw na plastic na yan, dyan tayo magdi-drain ng coolant. Sa pag-drain ng mga coolant mga sir, hindi po kailangan gumamit tayo ng mga heavy tools kasi plastic lang po yan, baka masira. So dahan-dahan lang po yan nating luwagan hanggang sa tumulo po yung first na coolant. Ayan, kung mapapansin nyo, tumutulo na po yung coolant. Hindi pa naman siya ganun kadumi mga sir. Yung kilometrahe na natakbo ng kotse natin is around 82,000 kilometers pa. Pero since second hand po yung nabili natin ng sasakyan at hindi po natin tiyak yung history, so mas maigi po na magpalit po tayo ng coolant agad. So hayaan nyo lang po na mag-drain yan ng mga ilang minutes hanggang sa mapansin nyo po na wala nang tumutulong coolant yan sa radiator. And then wag nyo pong kalimutan na buksan yung radiator cap para mas mabilis po na dumalo yung coolant dyan sa plug. Pagkatapos natin na ma-drain lahat ng coolant dito sa radiator, so meron pa po tayong kailangan na i-drain dyan po sa ano natin, sa coolant reservoir natin. So kung makikita nyo, ayan, so kailangan nyo pong dukutin yung yung small na maliit na hose na nakabit sa upper radiator hose, kung makikita nyo dyan. So dyan po kasi dumadalo yung coolant galing sa reservoir patungo sa upper radiator hose. So kailangan nyo po yung tanggalin para ma-drain po siya yung coolant niya sa loob. Actually sa tingin ko hindi na talaga siya kulay pink talaga, parang halos ano na siya, parang yung texture niya parang tubig na talaga siya. Pagkatapos naman natin ma-drain lahat ng coolant, yung coolant galing sa radiator mismo at saka yung coolant na galing sa reservoir, ay kailangan po nating ibalik po yung mga plugs niya, yung takip. So since nabalik na po natin yung mga plugs at saka dun sa hose ng reservoir, kailangan na po tayong flashing. So ang gagamitin po natin mga sir is tubig, pero hindi po siya basta tubig mga sir, kailangan po yung distilled. So yung hindi po nagbibigay ng kalawang sa radiator, so yun po yung distilled na tubig. So kung mapapansin nyo, dahan-dahan pong nilalagay yung tubig. By the way, yung tubig na pala na gagamitin natin is at least mga 8 liters po kasi, or 6 liters pwede na po siya. 6 liters to 8 liters kasi dalawang beses po tayo dyan na magpa-flashing. So kung makikita nyo, pinipisil-pisil po ng mekaniko yung upper radiator hose kasi dyan po dumadaan yung hangin. Kasi kapag maraming hangin, puno ng hangin yung sa radiator is hindi po basta-basta makapasok yung tubig. So kailangan po pisil-pisilin niya para ma-vacuum po yung tubig papasok sa loob ng cooling system. So medyo tedious po yung trabaho kasi kailangan nyo po talagang pisil-pisilin every time yung hose kasi kapag nagsasalin tayo ng tubig kasi posible pong mamuo agad yung hangin. Since yung tubig naman po is H2O po yan, so meron po talaga yung dalayang oxygen. So kailangan po talaga pisil-pisilin natin every time. So mapapansin nyo po na parang hindi na po siya bumubula yung tubig dyan sa natin, sa funnel kumbaga. So it's time po na paandarin na po natin yung sasakyan. So hayaan lang po natin na nakaandar yung sasakyan mga at least around siguro mga 15 minutes pataas. So sa pagpapaandar ng sakyanan, hayaan lang po natin na naka-idle po siya all the way. So pwede nyo naman pong mag RPM kayo para mas pwede po siyang RPM nyo para mas mabilis na uminit yung yung makina kumbaga. Makikita nyo po dyan sa tubig natin is medyo foamy na po siya. At tapos meron po siyang usok. So normal lang po yan kasi yan po yung temperature na nasa operating temperature na po siya kumbaga. So normal po na meron po siyang foam kasi nagsi-circulate na po yung tubig. Dito kung makikita nyo po mga sir is ginagamitan po ng mekaniko ng OBD scanner. So ang purpose po nito is para ma-detect po kung gaano na siya kainit. So meron po silang chine-check, dapat po umabot po yung temperature ng mga 95 degrees Celsius. So kapag umabot na po siya ng 95, so dyan po i-off na po yung i-idle na po yung makina, saka po siya papatayin. And then doon naman po sa pangalawang flashing na po tayo. So
Ayan, so same pa din po yung gagawin natin sa pangalawang beses ng pag-flushing. So kailangan naman nating i-drain na naman yung plug sa radiator at the same time yung hose sa reservoir ng coolant. So ganun lang din yung paulit-ulit na yung gagawin natin mga sir, no? Wala sa pag-drain, so medyo maingat po tayo dyan kasi nga po medyo mainit na po yung, even though tubig lang yan, talagang mainit po yan. So doble ingat lang po. Okay, so sa pangalawang beses natin na pag-flushing, ganun pa din yung gagawin natin mga sir. Kailangan po tayo maglagay ng distilled na tubig. At the same time, kailangan po nating pisil-pisilin para po mawala po yung namumuong hangin doon sa loob ng radiator hose at the same time sa entire cooling system. Okay na po, wala na pong masyadong hangin na nagbabubbles dyan sa natin, sa imbudo natin. It's time para paandarin na natin for the second time around yung makina. So dito, i-idle nyo muna, saka kayo mag-RPM. So, ayan, kung makikita nyo dyan sa video. Ayan, for the second time around, mapapansin nyo dyan sa tubig, medyo foamy na siya. And then, nagsi-circulate na ng maayos yung distilled water sa entire cooling system natin. Ano pa rin, yung ginawa ng mga mekaniko dyan, pinaabot nila ng 95 degrees Celsius yung temperature. Sa kanila, nag-drain ulit ng pangalawang beses. Ayan, so, make sure na doble ingat pa rin ha, kahit tubig pa lang yan, nakakapasok po yan kasi nga po nag-boiling point po yung tubig dyan, so doble ingat. Papansin po nyo dito sa timba na puno ng drain na tubig, distilled water, makikita nyo po medyo may dumi pa talaga siya kasi nga po sa around 80,000 na biyahe ng first owner, talagang hindi pa po siya napapalitan. Ayan, so mapapansin nyo, sumasama na po yung kalawang dyan, kaya po medyo brownish na po siya. So masaya ako kasi nga po na-flush out po natin yung dumi at the same time yung kalawang na namumuo dun sa radiator. So talagang satisfied ako at the same time may peace of mind kasi nga po nalinis ng maayos yung radiator. Katapos ng drain, make sure na ibalik agad yung drain plug ng mga radiator at sa doon sa reservoir kasi kailangan na po nating magsalin ng coolant na mismo. Okay, so yung ginamit pala natin na coolant dyan is yung ProLife 99, yung pang long life coolant. And by the way, so kapag second time na natin magpalit ng coolant, so kailangan na po nating abangan yung susunod na change coolant. So from 80,000, so kailangan nyo pong schedule dyan yung mga around 40,000. So from 80,000, magpapalit tayo ng coolant sa susunod na 120,000 na mileage. So ganoon pa rin yung style na gagawin natin. Kailangan po sa paglagay ng coolant, yung pink na coolant is kailangan din nating pisil-pisilin yung upper radiator hose kasi nga po gaya ng sinabi ko, meron po dyang automatic na replace ng hangin. So kailangan po nating pisil-pisilin dyan para smooth na makapasok yung coolant natin sa entire system ng cooling system. So hindi po natin kailangan na iubos lahat ng coolant dyan. And by the way, 4 liters nga pala yung binili natin dyan ha. And then yung presyo is nasa screen, makikita nyo dyan. So hindi po kailangan ubusin natin yung 4 liters. So magtira po kayo ng mga at least 0.5 liters. So 3.5 po yung nilagay natin dyan. At the same time, kapag wala na po siyang masyadong bula, so pinaandar po natin yan gaya po ng process natin sa pag-flushing. Ayan, so kailangan din po natin i-test yung 95 degrees Celsius temperature para makita natin na fully 100% fully smooth yung operation ng entire cooling system. Yan, makikita nyo dyan sa embudo, medyo meron siyang konting bila pero all goods na po yan. So kailangan na po nating salinan ng coolant dun sa reservoir mismo. So yun pong natitira na 0.5 kailangan po nating isalin dyan. So hindi naman talaga natin iubos lahat, kaya lang sinabi ko kanina magtira po kayo ng kahit konti kasi kapag nagpaandar tayo and then kinabukasan ng araw, kapag medyo kulang ng coolant, at least meron pa tayong pang top up. Ayan. So meron pang natira na mga at least 0.20 ata, 0.20 ml. So puno na po yung puno ng coolant dun sa radiator at the same time dito sa reservoir. So pinakita nga pala ng mekaniko yung overall result ng pag-entire change coolant natin at the same time sa pag-flush ng coolant sa makina natin. Ayan, kung makikita niya, all goods naman, green naman yun, green naman lahat ng indicators dyan, meaning smooth lang yung pag-replace ng coolant natin. Yan yung advantage kapag ginagamitan ng OBD scanner kasi nakikita lahat ng mga konting detalye ng pagkakamali. Talagang nakikita natin at the same time nag-a-appear talaga siya sa scanner na ito. Ayan. Okay, so natapos na tayo sa pag-replace ng coolant at the same time sa pag-flushing ng coolant.
Ayan, so kung mayroon kayong natutunan sa video natin mga sir, mas ma-appreciate ko sana kung mag-like kayo, subscribe, kung pwede mag-comment kayo. Ayan, kung may mga tanong kayo, i-comment nyo dyan sa baba, babasahin natin yan lahat. So hanggang sa susunod na video natin mga sir, and ride safe po sa ating lahat.